Ito ang pinakasikat na abandonadong kotse sa buong Pilipinas, ang legendary Kia. Paano nga ba ito naging sikat? Sumikat ito dahil sa tagal na nitong abandonado. 11 years na itong nakatenga sa lugar na ito at hanggang ngayong kasalukuyan ay nandito pa din ang kotse nang hindi alam kung ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit ito inabandona. Maraming nagsasabi na meron daw itong history ng kaso na hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolba at patuloy pa din daw ang pagtugi sa sospek. Kaya ngayong araw ay pupuntahan ko ang sikat na abandonadong kotse na ito para malaman kung ano na nga ba ang sitwasyon nito ngayon, no? Ngayon mga kaibigan ay pupuntahan namin ang pinakasikat na abandonadong kotse dito sa Quezon City. Medyo malapit lang dito sa amin yun, bandang Fairview lang, kaya malapit-lapit lang din yung biyabiyahin natin. At ngayon, iimbestigahan natin ang abandonadong kotse na yun, tol. Tingnan natin kung bakit siya naabandonado ng ganung katagal. Nagbiyahe na agad kami papunta sa lokasyon ng abandonadong kotse. Makalipas lang ng 30 minutes ay narating na namin ang naturang lugar. Ngayong araw ay nandito tayo sa pinakasikat na abandonadong kotse sa Quezon City, ang legendary Kia. Inabandona ang kotse na ito noong 2015 at hanggang ngayong kasalukuyan 2026 ay nandito pa rin siya at wala pa rin gumagalaw. Kaya palaisipan sa mga tao kung ano nga ba talaga ang history nito. Bakit hindi pa siya tinatanggal dito? Bakit hindi kinukuha ng mga otoridad? Pagdating namin dito ay wala na akong sinayang na oras. In-explore ko na agad ang abandonadong kotse. Ito yung tinatawag niya lang legendary Kia mga kaibigan. Kaya siya tinawag na legendary, tol, kasi 2015 pa to nandito. 2026 na ngayon, bali 11 years na tong nakatenga dito, tol, walang gumagalaw. Ayun oh, bulok-bulok na talaga, tol. Sira-sira na yung loob. Tapos wala na rin gulong, tol, oh. Gulong, wala na. Yung gulong doon, wala na rin. Kung napapansin nyo naman, may mga vandalism na siya. Nakabandal dito mga kaibigan na ito, Progress, tol. Ay no. Kung baka curious kami kung bakit Progress yung nakaano dyan eh. Yung nakabandal dyan. Parang nag-ano ng hustisya, tol. Nag-aantay ng hustisya, di ba? Progress eh. Kasi nakikita nyo naman, tol. All the way, tol. Wala na. Bulok na talaga. Wala na mga salamin. Yung ano niya, tol. Side mirror niya, wala na rin, tol. Gulong, wala na rin. Isipin nyo, 2015 to natenga dito. Tapos hanggang ngayong kasalukuyan, 2026, nandito pa rin siya. Nakatenga pa rin, di ba? 11 years na, tol. Siguro marami sa inyo ang hindi nakakaalam ng istorya ng abandonadong kotse na ito. Ikikwento ko sa inyo ng mabilisan kung bakit nga ba ito nandito. September 2015 ay lumabas na sa Google Map ang kotse na ito. Makikita dito na sobrang linis niya pa at talatang bagong-bago pa. Makalipas ng 2 taon, 2017 ay nandito pa din ang kotse na ito, pero makikita na nakatambak na lang siya. Lumipas ang ilang taon, nandito pa din ang kotse at mapapansin na pinamumuhayan na ng damo at meron na ding mga vandalism. At hanggang ngayong kasalukuyan, 2026 ay nandito pa din ang kotse na ito. Hindi man lang ginalaw, natuluyan ng nasira, halos lahat ng parte ay natanggal na at hindi na din talaga mapapakinabangan pa. Sobrang bulok na talaga, tol. Sobrang ano na niya, luma na niya. Ayun, tingnan mo. Boy, pakita mo. Oh? Yung dumi niya namuo na talaga, parang ano na, tumigas. Makina wala na rin, tingnan mo. Kaya ako nasabing nabangga kasi meron siya ditong crack, tol, yung wood niya may crack. Alamang, tol, naka-aksidente talaga to, tol, nakabangga to. Hindi natin alam kung ayun yung dahilan para i-abandona to. Siguro baka may nabangga to tapos biglang malubha yung nangyari sa nabangga. Tapos ang ginawa na lang ng may-ari, iniwan na lang dito para hindi na siya mahuli, di ba? Hanggang ngayon hindi natin alam, tol, kasi wala pa naman talagang naglilinaw kung ayun ba talaga yung nangyari. Pag-usapan naman natin kung totoo nga ba na may history ito ng krimen kaya iniwan na lang dito at inabandona. Ayon sa video ng vlogger na si Rance Kyle, meron silang napagtanungan na lokal dito. At ayon sa lokal, ito daw ang dahilan kung bakit ito iniwan dito. Nakita ko yun, ninahabol ng mobile. Umuusok yung makina. Huminto dyan, tumakbo yung driver. Nung bandang uli na, may mga istoryang lumabas na ng hold up daw yung nahabol ng polis. Alam na yan ng NBI, alam na ng barangay, alam na ng MMDA, lahat. Nung madiscover nilang nagamit yan sa hindi maganda, parang ayaw nila kunin kasi ebidensya natin. Ibig sabihin nito ay totoo nga na galing ito sa history ng krimen. Kaya kahit 11 years na itong nakatenga dito ay hindi pa din ginagalaw. Kasi hanggang ngayon ay hindi pa din nahuhuli kung sino man ang suspect dito. Dito naman tayo sa kabilang side mga kaibigan at kung napapansin nyo, tol, puro lumot na dito ay no. Walang vandalism pero puro lumot naman. Tapos dito meron pa siyang doorknob na bubuksan, no.
Oh. Nabubuksan siya mga kaibigan. Dahil wala siyang gulong mga kaibigan, nilagyan na lang ng kalso. Kinalsuhan na lang kasi syempre hindi natatayo ng ganyan yan kung walang gulong, di ba? May kalso siyang mga bato ayun no, sa ilalim. Kalaisipan pa rin sa mga tao kung ano talaga yung history nito. Kung totoo nga ba na nakabangga to or carnap tong kotse na to. Hanggang ngayon tol, palaisipan pa rin yun eh. Kasi wala pa naman talagang nahuhuli at wala pa nagpapatunay kung ano talagang history ng kotse na to. Sa sobrang tagal niya ng abandonado mga kaibigan, nagkaroon na siya ng sariling pin location sa Google Map. Pwede mo na tong ma-search sa Google Map tol, lumalabas na siya, di ba? Biruin nyo yun tol, abandonadong kotse nakapin sa Google Map. Kasi ito naman yung harap mga kaibigan, sira na rin dito tol, basag na. May mga vandalism na rin tol. Ito pala yung model niya tol. Kia Sportage. Ayun o, pakita mo boy. Ang year model nito, 2012 bata, 2012 to 2013, parang mga ganun yung year model niya. Tapos naabandonado siya dito, 2015. Tapos hanggang ngayon kasalukuyan, nandito pa rin siya, abandonado pa rin. Dahil tapos ko nang libutin ng bawat parte ng sasakyan, ay pinasok ko naman ng loob para makita ang itsura nito. Ito mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa loob ng abandonadong Kia tol. Talagang chop-chop na talaga yung loob niya tol. Ito yung harapan. Nandito ako ngayon sa passenger seat. Yung harapan niya tol, sira na. Tapos yung driver seat naman, wala na rin tol. Ayun na lang makikita mo. Tapos, ayun tol. Basta tol, literal chop-chop na talaga siya. Kaya hindi natin alam kung ano talaga yung history nito. Hindi ko alam kung ninakaw ba ng mga yung mga napapadaan lang or talagang napagdiskitahan lang. Hindi natin alam eh. Sobrang mako-curious ka pag pumunta ka dito kung ano nga ba talaga yung history nito. Ops, bago natin ituloy ang video, gusto ko lang i-announce na mamimigay ulit ako ng iPhone. Pero this time, iPhone 13 brand new naman ang ipamimigay ko sa inyo. Pero paano nga ba ang mechanics para makasali kayo dito? Simple lang. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Ganun lang kasimple. At pag umabot na ako ng 200,000 subscribers, ay ipamimigay ko na ang iPhone 13 na ito sa inyo. Kaya kung isa ka din sa nangangarap magkaroon ng iPhone, ito na ang chance mo. Mag-subscribe ka na sa YouTube channel ko. Sa tingin ko, talagang naka-aksidente ito mga kaibigan. Kasi kung napapansin naman natin yung bumper niya tol, may history ng accident. Tapos base sa mga nakita akong pictures, 2015 pa lang tol, meron na talaga siyang history ng bangga. Iniwan siya dito nang meron na talagang bangga. Kaya possible, naka-aksidente talaga to tol. Siguro yung may-ari sa sobrang kaba niya, iniwan na lang dito yung kotse para hindi na siya mahuli ng otoridad, di ba? Hindi natin alam kung bakit hindi nagrereklamo yung nasa subdivision eh. Kasi kung tutusin, 11 years nakatambak tol, dapat tinanggal na to dito. Pero bakit hanggang ngayon nandito pa rin, di ba? Kaya palaisipan talaga yun sa mga tao eh. Ang tanong dito, kailan kaya to tatanggalin dito, di ba? Ano-ano ang mga gagawing hakbang ng mga pulis para matanggal to dito? Pero isa lang ang malinaw, 11 years na tong nandito, pero hanggang ngayon tol, wala pa rin nahuhuli. At hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam kung ano nga ba talaga ang tunay na istorya ng kotse na ito.